Malinaw po. So tayo ngayon, magre-review tayo sa ating alphabet. Kung pwede nyo buksan yung inyong video, mas masaya kasi mas masarap nakikita yung kausap eh. Okay? Kung hindi naman, at may mga bagay dyan na hindi ka aya-aya, okay lang din naman. Naintindihan namin. Pero kung pwede at maaari, edi pwede. Okay. Alphabet tayo, review tayo ng alphabet natin. Sino po ang kabisado na? Review tayo. Recitation tayo ngayon mga kapatid. Ito hindi naman graded. Ito'y base lang kung gusto nyo matuto ba, matututo kayo. Nasa inyong willingness matuto itong ating pag-aaral. Hindi ko kayo bibigyan ng grade dito sa ating pag-aaral at saka sa exam. Pero ito'y nakabase sa inyong willingness matuto. Anyone na... Ako na lang, Pastor. Sino daw? Ako na lang po. Sino yan? Si Alex po. Go ahead, bro. Ayan, so, yun, alpha. Sige. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu. U, C, omicron, P, rho, sigma, tau, upsilon, P, Ki, C, omega. Ito, ano to? Alin po, Pastor? Hindi ko masyado makita. C, P, C, P, H, I? PSI? C. C, C. P, C. C. Okay. Alright. Sino pa? Ako po. Sino daw? Teka, si Jun, sige. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, C, omicron, P, rho, sigma, tau, upsilon, Phi, C, omega. Very good. Teka, may kilapa. Yun, no? Sino ba? Hindi ko na palakpakan si Alex. Palakpakan natin si Alex. Alright, sino ba mga kapatid? Parang tayo nasa radyo. Sino pa ang matapang? Matapang at tao. Ako, Ninong. Ako pa. Go ahead. Ayun, naglalaban yung mag-asawa. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, C, omicron, Phi, rho, sigma, tau, upsilon, Phi, Ki, C, omega. Okay. Itong Kia, upsilon, Phi, Chi. Yun lang yung accent lang medyo Okay, sino pa? Sino pa? Nagcha-challenge yung iba, yung kaklase ko, sabi niya, marunong na, sino pa? Ayan, Josh. Ano, Josh? Go ahead. Okay, ako po. Alpha, beta, gamma. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, C, omicron, tau, upsilon. Asan ka na? Naputol. Tau. Sa tau na po. Ba, lumaktaw yata. Tau. Lumaktaw. Iota? Dito Ito muna sa iota. Iota, kappa, lambda, mu, C, omicron, P, rho, sigma, tau, Phi, C, upsilon. Tau, upsilon. Tau, upsilon, Ki, P.
P. Phi, Ki, P. Phi, P. Ki, Si, Kodi mo Omega. yata sino pa? Walang kodi ko Sino pa? Ako, Pastor. Go ahead. Pero hindi ko pa kabisado. Hindi. Gusto ko lang sabihin na hindi ko pa kabisado, Pastor. Di bale. Try lang. Para madinig natin yung sarili natin kung tama. Hinaan ko lang, Pastor, kasi may natutulog pa dito. Go ahead. No problem. Ito po ba? Yung follow po ba ako sa araw nyo? Sige nga. Alpha. Mhm. Yan po ay beta. Mhm. Gamma. Upsilon. Hindi. Delta. Delta, sorry. Mhm. Eta. Hindi. Ito ang eta. Epsilon, zeta, eta. Okay. Ito, Zeta. ano to? Yan ang upsilon. Ay, hindi. Yan yung pagka sinagot ka. Yan yung inaantay natin sa babae. Hindi, joke lang. Omicron. Omicron, sorry, yan. Yes, okay. Ano pa? Ito, bro. Okay. Di ko alam, Pastor. Yan, di ba, Lero? Lambda. Lambda. Yung huli lang, omega. Yan, oo. Ito ang maganda Alpha at saka Omega. Yung upsilon pala, sir, Pastor, no? Itong Y, itsura niya, upsilon. Kasi, Sir Eric, testingin natin yung, kabisado mo na ba? Meron kang, dyan Hindi ka namin marinig. Putol-putol ka. Si Rhea, walang sound, bro. Si Rhea, go ahead. Si Rhea, diyan po ba si Rhea? Yes, Pastor. Kabisado mo na? Kabisado mo na po? Medyo po. Medyo, sige, go ahead. Isang buo o gusto mong i-testingin natin yung kabisado mo? Sige nga. Nakamute ka, nakamute. Nawala po yung screen, Pastor Nawala ba? Ayan po. Yeah, sige. Nawawala po. Wait po Antayin ko lang po baka naglo-loading. Mabagal po. Ayan. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, theta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, C, omicron, P, rho, Phi, rho, sigma, tau, upsilon, Phi, Chi, C, then omega. Omega. Okay. Omega po. Chi. Yung susi, di ba? Pronunciation nito, susi, parang susi, ki. Pero merong accent. Ki. Sino pa? Ki. Brad Eric. Baliktad. Subok lang po. Ha? Subok lang po Hindi pa masyado kabisado. Pabaliktad? Oo. Pabaliktad. Ito, una muna. Amira, hindi ko pa masyado kabisado pero subukan ko po. Sige. Omega. Ano ba psychology. Daan nyo yung psychology na sign. C. Tama. C. Okay. Parang tumatawag ka. Ito. Rho. Tama po ba? Ki. Tandaan nyo si Christ. Yan ang unang letter ni Jesus Christ. Christos. Ki.
Christos. Opo. Anong Ki. pagkakaiba nito sa kappa? Anong pagkakaiba? Pag transliteration. Bakit hindi ito yung kay Kristo? Yung spelling ng pangalan niya. Hindi kay kappa. Ano yung pagkakaiba nito? Hello? Ako po ba? Hindi, lahat. Pwedeng lahat. Pwedeng call a friend. Call a friend. Pastor Joshua. Patay tayo dyan. Ano yung pagkakaiba nito CH po tsaka kasi dito? Yung X po kasi CH po yun eh. Ayan. Yung ito, K. K po yan. Very Cristo, good. Tagalog. Pagka transliterate mo to, CH. Diba? So, kaya Kristo. Kristo. No? Hindi Kristo lang. Kristo. Mayroong... Okay. So, sino pa? Baka may gustong mag-try. Tapos, pupunta na tayo sa ating lesson. Meron ba? Wala na? Opo, Pastor. Okay, go ahead, bro. Sige po. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, pi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Okay. Mr. Cherry. Saling kit-kit lang po ako dito eh. Dapat. Sige po, subukan natin. Alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, xi, omicron, phi, rho, sigma, tau, upsilon, phi, chi, psi, omega. Yun. Kinakanta kasi ngayon eh. Alright. Okay, tuloy tayo sa ating lesson. So, kabisado nyo na ha. Kasi sa ibang nagtuturo, ito hindi tinuturo yung kahalagahan ng alphabet. Sa lahat ng language mga kapatid, number 1 ang alphabet. Pag hindi mo tinuro ang alphabet, hindi ka makakausad. Yung iba kasing teacher ng Greek, hindi sila nag-emphasize ng alphabet. So, kailangan talaga yung alphabet. Kasi lahat ng language siya ng pinakamahalaga. Alright? So, putuloy tayo sa ating lesson. So, pinag-aralan natin yung transliteration last time. Yan yung mga transliteration. Kung paano natin siya isasalin, isusulat, sa English. Kasi maraming pagkakaiba kapag alam natin isulat sa Greek, alam nating basahin ng tama. Okay? Pag alam nating isulat sa Greek. Alright? So ito, anong basa rito? Tignan nyo yung tinransliterate nyo last week. Theos. Tignan nyo yung notes nyo last week na pinag-aralan kung paano nyo siya tinransliterate. Anong second? Number 2? Curious. Okay. Next? Dikaiosune. Dikaiosune. Okay. Dikaiosune. Long E. Then, number 4. Ano yung number 1? Ano ibig sabihin ng theos? God. Kurios. Anong ibig sabihin ng kurios? Lord. Yeah, very good. Next 3. God. Dikaiosune. Anong ibig sabihin ng dikaiosune? Righteousness. Righteousness or justice. Okay, Paulos. Ano ibig sabihin ng Paulos? Paul. Si Paul. The Apostle Paul. Number 5. Ginosko. Long O. Parehong long O to ha. Okay, long vowel. Number 6. Logos. Ano yung logos? Ano yung ginosko? To know. I know. Ginosko, I know. To know. I know. Number 6, logos. Word. Or number 7, anong basa riyan? Adelphos. Ano ibig sabihin ng Adelphos? Brother. So, tayo ay mga Adelphos, mga magkakapatid, mag-brother. Number 8. Agape.
Agape. Okay. Long E. Very good. So, tandaan din natin, pinag-aralan natin, pag dalawang G, anong basa? NG. Nasal gamma ang tawag doon. Magiging Nasal NG ang gamma. basa. So, bakit dalawa ang sigma? Ang sigma, itsura ng lowercase sigma? Yung isa para sa... dulo. Sa dulo. Yung isa Kaya ito, para sa parehong- unahan. Parehong ano to? Sigma itong dalawa na ito. Parehong sigma. Pero ito yung media, ito yung final sigma. Pangdulo siya. Ito pangunahan at saka panggitna. Pero pagka gagamitin mo sigma sa dulo, ito dapat ang isusulat mo. So ito, Christos, parehong sigma lang itong dalawa na to. Pero magkaiba ng itsura. Siya lang yung sa alphabet magkaiba. Pag binabasa natin ang zeta, DZ sound siya. Okay? So yung so, pagka ito, pagka transliterate mo ito, wala naman tong D eh. Di ba? Wala naman delta to eh. Di ba? May delta ba yan? Sigma, omega, zeta, tsaka omega. Pero wala namang delta. Pero pag binasa mo siya, dapat DZ sound. Zudzo. So yan yung rules pagbasa ng zeta. Okay? Ilang vowel sa Greek? 7 vowels. Sa English, 5 lang. Bakit 5 sa English, sa Greek 7? May long and short. Merong long at saka merong short. Merong long, short E. No? Merong long E. Epsilon, eta. So, yun lang yung nagkaiba. At saka, Omicron, Omega. Omega. So, yun lang. Bakit siya nadagdag? Kasi merong dalawang long. Pero basically, A, E, I, O, U. Basically, the same lang. 5 lang din. Pero nadagdag lang, long E, tsaka long O. Long O. Okay? Kasama sa exam yan, ha? At tapos, yung alpha, iota, tsaka upsilon, yan ano lang. Pwede yan ng short, pwede yan ng long. Alpha, iota, upsilon. Right? Ano yung diphthong? A diphthong is 2 sounds that unite in a syllable forming a single sound. So, dalawang vowel actually yun eh. Dalawang vowel, pinagdugtong mo siya, isang sound na lang siya. Ano yung mga diphthong natin? I, O, Aw, A, U, Oy, U, tsaka we. Itong basa rito, we. Parang French. Alright? I, Aw, A, U, Oy, U, at saka we. Alright? Yan yung ating diphthong. Pag binasa mo siya, hindi AI, AU, EI, EU. So mahalaga yan pag binasa nyo yung Greek. Pag diphthong yung nakita nyo, basahin nyo siya ng isa lang. Pupunta tayo sa syllables. Okay? The word syllable comes to the English from the Greek syllabae. Greek word pala yung from the Greek word pala yon. Anong ibig sabihin ng syllabae? Long ito, eta. That which holds together. Wow. Ganda pala ng meaning nun, no? Syllabae tayong dalawa. It holds together. You know, may hugot pa pala. Oh. Every Greek word has many syllables as it has separate vowels or diphthong. Ano ibig sabihin nun? Yung Greek word daw, kung ilan yung bilangin mo yung vowel, o kaya at saka diphthong, yun lang yung syllables niya. Gets nyo? Bilangin mo yung vowel. Ano yung vowel? Alpha, epsilon, eta, iota, omega, omicron, tsaka omega. So yung mga yon, bilangin mo kung sa isang Greek word, kung ilan yung vowel mo o kaya kasi isa lang ang tawag ito, vowel tsaka diphthong, iisa lang yun eh. Kasi yung diphthong, ano ba yung diphthong? Pag pinagkabit mo yung vowel. So bilangin mo yung vowel at saka yung diphthong,
ganun karami yung syllable mo. Ano yung syllable? Di ba pagka charade tayo, gaganong-ganon, di ba? Ano yung ilang syllable? Ilang hati? Di ba? So, kung para malaman mo sa Greek word, ilang hati, bilangin mo yung, alin? Vowel at saka diphthong. Malinaw? Pinaliwanag ko na ng gusto yan, ha? Ito, example natin ng syllable sa Greek. The, lo. Ilan yung ano niyan, yung vowel? Ha? Dalawa. The, lo. So, ilang syllable siya? Dalawa lang. The, lo. Kasi dalawa yung vowel niya. Gets niyo ba kung paano bilangin? No, mos. No, mos. Ano ibig sabihin ng nomos? Lo. Ilang syllable siya? Dalawa rin. Kasi bakit? Dalawa yung vowel nyo. 1, 2. So, bilangin mo siya, nomos. So, itong susunod, cosmos. Ilan yung vowel niya? Dalawa. 1, 2. So, dalawa rin siyang syllable. Cosmos. Ito naman, del, pos. Ilang vowel? 3. 1, 2, 3. So, ilang syllable siya? 1, 2, 3. Oh, di ba malinaw? Madali lang bilangin sa Greek eh. Adelphos, alam niyo na yung ibig sabihin niyan, brother, di ba? Next. Anthropos. Ilan 'yon? Isa, dalawa, tatlo. Echo. I have. Ibig sabihin ng echo, I have. Anthropos, alam niyo yung anthropos? Diba? Galing doon sa anthropology. Study of man. Okay, echo, I have. Dalawa. Alright, malinaw po, syllables? May tanong kayo sa syllables? Malinaw? Malinaw po ba? Pastor, pakiuli po nung sa Greek, yung yung righteousness. Ha? Yung righteousness. Righteousness. Di kayo sunay. Anong ibig sabihin? Anong meaning? Ilang diptong po yun? Wala namang ilang diptong po yun? Ilang syllable? Babalik tayo sa di kayo sunay? Sa righteousness? Hindi po. Yung syllable, kung ilang syllable. Alin dito? Syllables. Alin dito? Hello, nomos, cosmos, adelphos, anthropos, echo, o babalik tayo doon? Kayo sunay. Yung di kayo balik tayo, hanapin natin. Asan na ba yun? Ilang diptong? 1, 2, 3. Ito kasi 5 yata, 4. Ito kasi diphthong ito. Nagkabit yung I, di ba? 5. So, 1, 2, 3, 4. 4. Di kayo. Tama ba? Di kayo. 4 lang. Kayo sunay. Tama ba? Teka. Sulat natin, para makita ninyo. Hindi ba 5? Hindi ba 5? Di, isa yan. Ito, ano to ay vowel yan. Ito, ay kasama to sa diphthong, di ba? Ay. Isa na lang po yan. Di ba? So, isa lang to. Pangalawa, then, O. Hindi ko alam ang rule ng pagka-tatlo. May kasama pang O dito eh. Di, kayo, ito, sunay. So, 1, 2, 3, 4, 4. Itong rules, ang alam ko sa diphthong, ay isang diphthong to. Diba?
Tama, medyo magandang tanong yun. Kasi, ang role lang ng diphthong sa Greek ay kasama meron bang IO sa diphthong? Wala namang IO eh. So, papasok siya, ang isang diphthong lang nito. Teka, nawala yung aking pansulat. So, ito, isa. Okay, D. Kai. Diba? Isa yan. Diphthong kasi itong I eh. Opo. Tapos, os. Diba? Hindi ko alam kung kasama tong isa na to. Isa na to. Isang bilang na to. Palagay ko isang bilang to. Kasi yung diphthong, ito, isa to eh. 1, 2, 3. Tapos, itong su, kasi ito, ano to eh, vowel to eh. Tsaka ne. So, 1, 2, 3, 4, 5. Tama, 5 nga. Okay, kasi diphthong itong I. Itong I-O, hindi naman siya diphthong eh. Vowel siya eh. Good question yun. Alright. Nasaan na tayo? Yun. Ito maganda mga kapatid. So, nasa syllables tayo. Merong pangalan ang syllable sa Greek. Diba? May pangalan sila. Yun ang maganda, di ba? For example, the last 3 syllables of a Greek word are called ultima. Okay, yung pangatlo, pag hinati mo yung word for example, itong word na lay, te, a. So ilan siya? 1, 2, 3, 4. 4 na syllable. Yung sorry. The last 3 syllable of a Greek word are called ultima. Yung tatlo, yung pinakahuling tatlo, ultima. Okay, yung kasi ang binibilang lang sa Greek, yung huling tatlo. Gets nyo? Itong una, hindi na yung binibilang, yung huling tatlo lang. So yung pinakahuli, ang tawag dyan, ultima. Pangalawa, yung sumunod na syllable, ang tawag dyan, penult. Yung pangatlo, antepenult. Alright? Yung mga sumunod dyan, kung ilan pa yung syllable mo, wala nang pangalan yon. Kunwari, 5 yung syllable mo, wala nang pangalan yung sa mga sumunod. Yung tatlong huli lang. Okay? Yan lang ang mga rules sa Greek. Alright? Pangalan, wala namang, hindi naman napakahalaga nun eh. Para lang malaman ninyo saan nakalagay, ano yung pangalan na yon. Alright? Okay, sa breathing mark tayo. Breathing marks. Sa Greek, may 2 breathing mark. Alright, una, smooth breathing mark. Everybody say smooth. Smooth. Yan, smooth. Ibig sabihin ng smooth, katulad nito, ano yung mangyayari sa smooth? Pag smooth siya, ang itsura niya ganito. Teka. Kuha tayo ng panulat. Makita niyo yung, ano to? Sa English, ano to? Apostrophe. Ha? Pero pag nilagay mo yun sa baba, anong tawag dyan? Di ba? Kama? Yung itsura niya, basta i-relate nyo lang yung itsura. Yung itsura niya, kama, di ba? Pagka yung letter, mayroong parang kama sa taas, smooth siya. So pag binasa mo siya, walang mangyayari. Ito, alpha to, di ba? So anong pagkaka-pronounce dyan? Walang mangyayari. Pero kapag rough breathing mark, tapos baliktad na kama sa taas ng letter, magkakaroon siya ng H sound kasi rough. Ano yung ibig sabihin niyan? Anong mangyayaring basa dyan? Yung walang mangyayari, magiging Hello? Nizar, I'm sending, give me time because I'm not in house. Yeah. We are learning, my friend. Call later. I'm checking because I don't want to give wrong. Because these people, if they need it, then they should have the wrong. Ayan, okay.
Ano na mangyayari mga kapatid? Smooth? Ano yung smooth? Walang mangyayari. Gets nyo ba? Pag nakita nyo ito, ulitin ko para mag-gets nyo. Medyo loading pa yung utak nyo, hindi pa kayo nagkakape. Pagka nakakita nyo yung kamang itsura, ang basa nyo dyan, Pero pag nakita nyo yung baliktad na kama sa taas ng letter, lalagyan nyo ng H sound. Ha. So ito, anong basa rito? Basahin nyo. Angelos. Angelos. Smooth. Angelos. Hindi, ito nasal to Nasal gamma yan. Ang basa rito, kasi ito, smooth lang. So babasahin mo, Angelos. Angelos. Ang NG, nagiging nasal gamma. Angelos. Angel, ang ibig sabihin ng angelos. Pero ito, ano to? Hagios. Raf. Anong basa dyan? Hagios. Ano ibig sabihin ng hagios? Holy. Nag-guess niyo yung pagkakaiba ng smooth tsaka rough? Tandaan niyong maigi yan. Pag binabasa niyo yung Greek, nakakita kayo nito, smooth yan. Pero pag nakakita kayo ng ganun, baliktad na kama sa taas ng letter, lalagyan niyo ng H. Hagios. Kaya, Pastor, alpha yun. Di agios yan. Hindi. Kasi merong rough breathing mark. Yes? Malinaw? Malinaw po ba? Crystal. Yun, malinaw. Okay po. Next, accent mark. Ito, mahalaga yung accent mark mga kapatid kasi para mabasa natin ng maayos yung Greek word. Accent marks. Ano ba yung mga accent marks? Diba sa Pilipino, sa Tagalog, may maragsa, malumanay. Diba? Yung malumanay, yung medyo malambot diba? Malumanay. So ngayon, meron tayong accent mark 3 rin sa Greek. Una, acute. Diba? Yan si Pastor Josh. Acute siya. Alright. Ginigising ko lang kayo. Baka magalit kayo Okay, una, acute. Ano yung acute? Ito ay rising. Ano ibig sabihin ng rising? Pataas yung tono. Ano yung accent? Ibig sabihin ng accent, di ba? Ano yung accent mo? Kapampangan. Anong accent mo? Ilonggo. Malumanay. Papatayin na kita. Di ba? Mga accent yan Alright? Yung acute accent, 3 lang ang accent sa Greek. Rising kapag acute. Ano ibig? Pag nakita nyo itong mark na yan, rising yan. Ang tawag dyan, acute accent. Ang basa mo dyan ngayon, tone. Everybody say tone. Tone. Yan, tone. Kasi bakit? Rising yung tono mo. Okay? Pag sinabi namang grave accent, tandaan nyo yan, grave accent, ang accent mo, falling, pababa. So ito, to. Everybody say to. To. Everybody say to. To. Yan. Ito ton, ito to. Kita niyo pagkakaiba? Ton. Hindi tonto Iba yung tonto Diba? Ton. Tapos to. Yan. Medyo paghiwalay natin, pangit pala pag pinagsama yun Number 3, ang tawag dito sa accent na to, circumflex. Ano ibig sabihin ng circumflex? It is both rising and falling. No? So, ang basa rito, omega to Tone. Everybody say tone. Tone. Diba kasi tone. Rising and falling. Falling. Ton. To. Ton. Malinaw? May tanong kayo rito sa accent. So pag nakita niyo yung mga accent, yung breathing mark at saka accent, malinaw na ngayon. Okay? So rising, tone, no? Falling, grave, accent yan, acute, grave, tsaka circumflex.
Pag falling, to. Pagka circumflex ang accent na nakita mo, ganito yung itsura, both yan. Okay? Tone. Tone, to, tone. Alright? Malinaw? Accent marks. Ayan, bababasa tayo. So, sino kaya na pwede na kaya na magbasa? Kabisado na yung alphabet. Anyone? Sino ang matapang? With with accent marks at saka breathing marks. Yan, baka kabasa kayo ng tama. Hindi yung nadinig nyo lang. Kasi alam nyo nabasahin pati yung mga markings. Anyone? Suggestion? Volunteer? You want to volunteer yourself or I will volunteer you? May hint na kasi kabisado na Pastor yung verse. Ha? Hindi. Yung Greek ang babasahin mo. Dapat kabisado mo yung alphabet. Testing lang. Sige, gumamit kayo ng alphabet. Babasahin nyo pati yung mga markings, yung breathing mark at saka accent marks. Sino? May 30 minutes pa naman tayo. Sino? Sige, i-transliterate nyo muna. Gusto nyo? Para mabasa nyo. Sige, transliterate nyo, then 5 minutes lang, 5 minutes. Transliterate nyo, tapos pababasa ko sa inyo with accent mark tsaka breathing marks. Transliterate nyo muna. Alam nyo i-transliterate ha? Yung epsilon, tsaka eta, ito ba'y kappa, ito ba ay CH? Gumamit muna kayo ng kodiko. Tignan nyo yung kodiko nyo. Huwag kayong mag-google ha. Baka ihanapin nyo sa Google yung John 1:1, Greek. Sayang. Sayang na.
Pastor, Go ahead, bro. may tanong lang po ako kasi may tumawag kanina, hindi ko nasundan. Yung dito po sa second word, kapag may mahaba, doon sa arke ba to? Mhm. Yung pag may nasa ibabaw ng E, paano po ba siya dapat? Hindi, ano lang yan, accent. Accent siya? Ay, hindi mo nakuha yung accents natin? Opo, kasi may tumawag kanina sa work. Hindi, wag mo muna, i-transliterate mo lang. Transliterate ko lang po. Sige po. Transliterate lang muna. Sige po. Saan na kayo? Nakauwi na kayo? Saan na kayo? Okay na po, Pas. Tapos na? Sino tapos na? Okay, sige, sabayan natin. Umabay kayo, gumawa kayo kasi para matuto kayo, mahalaga. Alright, unang word. Ano yung unang word? Buksan niyo yung mic niyo para interactive tayo. Ha? N. 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 Okay, next. Arke. Arke. Tignan nyo, marunong na kayo bumasa ng Greek. NRK. Ito, paano natin babasahin ito ngayon? Ito ay circumflex. Yung tanong ni PJ. Circumflex to. Ha? Ang circumflex, ang ibig sabihin ng circumflex na accent, both rising at saka falling. Pero itong nakita natin ito, ano to? Smooth breathing mark. Pag smooth breathing mark, walang mangyayari sa pronunciation. Okay? Oh, next, anong sunod? N. So, N. N. Okay? NRK. N. Tapos, N. N. Kasi ito, may circumflex na naman eh. N. Ito naman. Ano yan? Ho. Yung sabing O lang. O. Yan O. Yan ay Ho. Kasi bakit? Rough Baliktad. breathing mark. May rap, yes. Rough breathing mark. NRK na no logos. And Ho logos. Ito, anong basa nito? Kai. Hindi, ito muna. Logos. Hindi logos lang. Ito, nandito yung accent mo eh. Logos. Hindi, wala dito yung accent mo, kaya wag mo siyang babasahin na logos. Okay, malinaw. Ha? Dito yung accent mo, hindi naman dito eh. So, logos, hindi logos. Nakita niyo paano basahin ng tama? Okay, NRK no Ho logos. Ito. Kai. Kai, pababa. Kai. So, ano yung Kai? End yan eh. Logos word. O, the. And was.
Alright? Ho. May rough reading mark. Logos ulit. Same lang nito eh. Logos, hindi. Logos ha? Logos. Logos. Okay, then? Ano to? N. Same lang nito. Ain. Merong circumflex. Both rising and falling. Then, ito? Pros. Pros. Tayo. Greek scholar na kayo Diba? Pros. Pababa ito Yung accent mo pababa. Pros. Di pros. Pros. Ito? Ton. Proston. Pababa. Theon. Pababa. Theon. Ito Theon. Newton. Theon. Mataas to, kapatid. Di ba? Mataas. Theon. Acute siya. Theon. Alright? Next. Kai. Falling. Kai. Theos. Falling. Ito naman. Theos. Theos. Hindi. Theos. Babae ito. Falling ito. Theos. N. Then, o pa rin yan. Kasi, rough reading mark. Then, Logos. Okay, rising. Nakabasa na kayo ng Greek? Basahin. So, sinong gusto magbasa ng kompleto? NRK and Hologos. Ay, wow. Inarche, Enologos, Kai, Hologos, en Proston, Theon, Kai, Theos, Enologos. Para kayo naglalatin, di ba? Enarche, Enologos, Kai, Hologos, en Proston, Theon, Kai, Theos, Logos. Ito, pareho lang itong Theos tsaka Theon. Pero, nabago siya sa N kasi nga, he's talking about Jesus eh. Theon, meron siyang anong tawag nito? Yung genitive, I think, nababago nga kasi nga, tinutukoy niya dito si Jesus Christ eh. Ituturo ko sa inyo next time. Nakalimutan ko yung term na ginagamit eh. Yung case niya, nagbabago kasi yung word, depende sa case eh. Yung mga word, malalaman mo siya kung plural siya, singular siya, no, kung ano yung case niya sa dulo ng mga Greek word. Okay? Accent mark. Only the letter 3 syllables of a Greek word may be accented. Yung tatlo lang pala, kaya pala mayroong pangalan yung tatlo na yon, yun lang yung binibigyan ng accent. Okay? Hindi sa una nilalagay ang accent. Yung sa una, mga breathing marks yun. Alright? The acute may fall on all 3 syllables. Pag acute, pwede siyang ilagay, ang rule niya, pwede siyang ilagay sa tatlong ito. Sa tatlong huli. Ito, in this case, alay, teia. Kasi andito yung accent. Alay, teia. Yung circumflex may fall on ultima and pinol. Dito lang sa dalawa na ito. Yung circumflex, alam niyo yung circumflex, di ba? Both rising and falling. Yung grave may fall on ultima only. Okay, dito lang yung grave. Okay, yung falling. Then yung circumflex can stand over long syllables. Okay, yung long syllables, yung alpha, eta, iota, omega, tsaka upsilon. Pwedeng bumagsak yung circumflex dyan. Alright? Yun yung rules ng accenting. Accentation. Alright? Then, punctuation mark. Ano yung punctuation mark? Yung markings, alam natin sa English, di ba? Kung kailan tayo hihinto, kailan tayo lalakas, ano yung ibig sabihin. So dito, in this case, sa English, yung comma, sa Greek, comma lang din. Nagets niya? Pag nakakita kayo ng comma sa Greek, babasahin mo siya, ano ba yung ibig sabihin ng comma sa English? Pause lang. So sa Greek na, pag nakakita ka ng comma, pause lang din. Pero sa yung sa period sa English, period lang din sa Greek. So ano yung period? Full stop. Diba? Pag nakakita ka ng period, full stop eh. Doon sa English, period above the line,
No, kasi ito yung line. Anong ibig sabihin sa Greek yon ay semicolon. Semicolon. Sa English wala naman yun eh. Pag nakakita kayo ng period sa gitna ng salita sa Greek, semicolon pala sa Greek yon. Gets? Pero kapag nakakita kayo ng semicolon sa English, ang ibig sabihin, ito pinakamahalaga, question mark pala yon. Pag nakakita kayo ng semicolon sa English, yung English semicolon sa Greek, question mark. Ano ibig sabihin ng question mark? Nagtatanong. So babasahin mo siya, paano mo siya babasahin? Nagtatanong din. Diba? Saan ka pupunta? Ganun ba yun? Saan ka pupunta? Ganun yun eh. Alright? Basahin natin. Wala na tayong mag-transliterate eh. So, ligay, utow, to, triton, Simon, Iwano, pilays me. Ito, paano mo babasahin ito? Question mark. And he said to Peter, do you love me? Simon, son of of. Pagka may OU, of yan. Simon of Jonah, do you love me? So ito, hindi ito tuldok, kundi nagtatanong. Question mark siya. Nakuha natin? How to write the Greek letters o yung stroke na tinatawag. So magsisimula ka sa taas, sa pag-alpha, no? Pataas. Ito hindi naman usually ngayon kasi tina-type na lang natin eh. Pero maganda rin matutunan natin paano isulat. So dito, nandiyan naman yan sa notes yata ninyo eh, kung hindi ako nagkakamali. Meron siya kung saan ka magsisimula yung stroke mo. Okay, ito yung alpha, magsisimula sa taas yung stroke mo. Yung beta, alright, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, psi, omicron, yan, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, t, si, omega. Stroke lang yan. So maganda rin, matutunan natin kung alin yung lumalagpas sa guhit pag sinusulat natin. No? Di ba may guhit yung papel natin? So makita nyo, alin lang ang mga lumalagpas para pantay-pantay mo siyang isusulat. Okay, vocabulary tayo. Tapusin natin. Tinransliterate niyo ba ito? Hindi pa? Apo. O kung hindi niyo na-transliterate, ibibigay ko sa inyo yung meaning, pero next time, i-transliterate niyo. Okay? Number 1, nasa notes niyo yan. Nasa notes niyo to. Isulat niyo. Nandiyan ba yung notes niyo? Number 1, sa vocabulary na. Ibigay ko sa inyo yung meaning. Tapos next time, i-translate ko na lang. Para alam nyo rin basahin. Okay, number 1, Theos means God. Alam naman, paulit-ulit natin binabanggit ko. Theos means God. Number 2, Jesus. Jesus. Ano ibig sabihin yan? Ha? Jesus. Nakasabay ba kayo? Theos means God. Okay? Jesus means Jesus. Kurios means Lord. Binanggit na natin nung nakaraan. Kurios. Anthropos means man. Kaya anthropology.
Anthropos. Anthropos means man. Christos means Christ. Okay? Pater means what? Pater. Pater means what? Father. Peter. Napit, di ba? Father. Weos means what? Weos. Weos means son. Okay? Next. Adelpos. No, mali pala yung... Adelpos. Hindi Adelpos. Adelpos. Brother. Brother. You're my brother. You're my Adelpos. Ito, logos. Ibig sabihin, word. Alam natin yan. Next. Mathetes. Mathetes. Disciple. Disciple or student. Learner. Yan ang mga ibig sabihin ng mathetes. Ibig sabihin ng mathetes, we are mathetes, we are disciple of Christ, we are learner of Christ, we are student of Christ. We are students of Christ. Yan ang ibig sabihin ng mathetes. So kayo ngayon, mathetes tayong lahat. Next, pistis. Pistis. 8. Do you have pistis? Do you have faith? Amen. Okay, number 12. Ito, alam niyo na, sinabi ko na kanina. Ginosko. 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 I know. Diba? Ginosko. I know. Next. Oh, siya eh. Oh. Okay, next. Number 13. Sino gusto magbasa? Try lang, try, testing. Iodaios. Very good. Iodaios. Ibig sabihin ng Iodaios? Juice. Hindi yung iniinom, ha? Mga Hudyo. Juice. Iodaios means juice. Nomos. Dapat alam nyo itong word na to kasi napakahalaga nito. Law. Nomos means law. Cosmos, ito, may assignment sa inyo dito eh. Assignment nyo itong word na to, di ba? Yung iba sa inyo. Ito ay world. World. Indian, world. Word. Okay? Word. Now? Word. 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 Okay, next. Next, number 16. Ito, lagi natin binabasa. Ano yan? Ano daw yan? Angelos. Angelos. Di ba diphthong po yung ano niyan, Pastor? Hindi. Hindi po ba siya? Hindi. Dalawang magkadugtong na vowel. Wala siyang magkadugtong eh. Wala po. Yung dalawang gamma, hindi siya. Hindi siya vowel naman yung gamma eh. Nasal gamma. Nasal gamma. Nasal gamma ang tawag dyan. Magiging ang. Hindi agelos. Pagka transliterate mo, dalawang NG siya. Pero pag binasa mo siya, magiging NG. Angelos. Alright? Angel. Okay? Pag malutong po. Ha? Ano daw? Diphthong po. Pag di ho siya diphthong. Alin? Walang diphthong dito eh. Alright? Etong pang 17. Ito, basahin nyo nga. Meron siyang Amarcia. Ha? Amarcia. Hindi nyo nakita yung yung rough breathing mark. Hamarcia. Yan, hamar
Hamartia. May accent yung I niya. Hamartia. Ibig sabihin, o dyan tayo lahat magaling. Saan? Sin. Sin. Hamartia. Kaya hamartiology. Study of sin. Hamartiology. Ang basa dyan ha. Hindi a. Right? Next, 18. Doksa. Okay? Ano yun? Doksa. Ibig sabihin ng doksa? Glory. Ito, Paulos, alam nating lahat, Paul. Then, Petros, kaibigan ni Paul. Sino? Peter. Yeah. Petros. Number 21. Ioannes. Sino yan? Si John. Ioannes. Yan palang pangalan ni John sa Greek. Ioannes. 22. Zoe. Long E yan, hindi short E. Life. Zoe means life. Or eternal life. In that matter. Net 23, necros. Ano yung necros? Necros. Dead. Kaya necrology, di ba? Oh, saan tayo atin? Necrological service. Dead. Pero itong 24, thanatos, death. Nakita niyo yung pagkakaiba? Ito dead, ito death. Thanatos means death. Then number 25, doulos means slave. Di ba may church na doulos for Christ? Slave or servant, pwede rin yan. Doulos. Dunamis means power. And the Holy Spirit will come upon you and He will give you dunamis. No? Dunamis. Sorry. Then number 27, agape means love. Agape. Then oikos means house. Kaya oikonomos, pag pinagsama yung oiko tsaka nomos, yung kanina, law of the house. Kaya economy. Oikos tsaka nomos, law of the house. Then 29, suke. Soul. Yeah. Soul. Suke means soul. Then, kaya nga psyche, di ba? Psyche, tawag nila psyche. Ibig sabihin soul. Diba 30, di kayo sunay yan. Alam nyo na yan di ba? Righteousness or justice. Number 31, Apostolos. Apostles. 3 lang yan Malapit na tayo matapos. Tapusin lang natin yung vocabulary. Baptizo means to baptize. Bibilisan ko, isulat nyo na lang wala tayong oras. Evangelion means good news. Or dyan galing yung evangelism. No? Good news, Evangelion. Diba, babasahin mo siya ng diptong, Evangelion. Ano ba? Then, marturio, witness. So we are witness, we are marturio. Then, Israel lang yan Number 35, Israel. Number 36, presbyteros. Ibig sabihin ng presbyteros, elder. Presbyteros, elder. Pwede ring pastor, literal, in modern sense. 37, daimonion. Demon yan. Then 38, proskuneo, worship. Diba? Proskuneo. Then number 39, kara, joy. 39, kara, joy. 40, didaskalos. Number 40, didaskalos, teacher. Number 41, graphe, writings. And the writings, graphe. Number 42, Sophia, means wisdom. Number 43,
Charis means grace. Charis. Kaya pangalan ng anak namin, di ba? Charis Sophia. And then 44, Aletheia. Truth. Aletheia means truth. Pangalan ng church namin. Aletheia means truth. 45, Kairos. Time yan, time. Season. O kaya season. 46, time din yan. Pero quantitative. Time. Chronos, kaya chronology eh. Diba? Parehong 45, 46 time, pero magkakaiba sila ng meaning. Alright, 47, Liturgos. Public servant. Okay? Liturgos. Ibig sabihin, public servant. Okay? So ito, tapusin na natin, few minutes. Greek word study, ito yung gagawin ninyo eh. One has to discover the full meaning of the Greek word behind the English and learn its semantic range. Ibig sabihin ng semantic range, mga kapatid, dito matatapos na tayo, don't worry, 10 minutes siguro. Ang ibig sabihin nun, kasi yung particular Greek word, meron siyang iba't ibang meaning sa English. Diba? Meron siyang semantic range. Katulad nga nung assignment ninyo, lift up ba siya o cut off? Yung John 15. Yung John 15 na word airo, lift, itataas ba siya o puputulin talaga? Kasi kung itataas, so walang puputulin. Hindi pwedeng dalawang mo pipiliin. Yun yung tinatawag na semantic range. So decide what word to study. Number 1, identify the Greek word, discover its semantic range, look for something in the context that helps determine what the biblical author meant by this word in this particular verse. So pag gumagawa daw kayo ng word study, katulad ng assignment na ipipresent nyo next week, ano ba yung word na pag-aaralan? I-identify mo yung Greek word. Ano yung Greek word na dapat pag-aralan? For example, theos. No? Then discover the semantic range kung meron bang paano siya ina-apply. Then look for something in the context. Alamin mo yung nasa context para malaman mo ano yung tamang interpretation. Ano yung tamang word na i-apply mo dun sa iyong text na pinag-aaralan. So warning, what you learn is just an introduction to the New Testament Greek. That will prepare you to go further in your studies. Never think that you are already expert. Never stop learning. Alam ko na yung pastor, alam ko na yung alphabet. Expert na ako. Oh, di ba? I never consider myself expert. Napaka-basic lang ng alam ko, mga kapatid. One of the greatest aspect of learning Greek is being able to conduct word studies. One of the worst aspect of learning Greek is also being able to conduct word studies. Sabi ni Todd Spacewater. Ibig niyang sabihin dito, yes, marunong ka na mag-word study ngayon sa Greek. Ang problema, yung iba, nag-word study tapos mali naman yung interpretation. Huwag mong sabihin, alam mo na. Ano? Kailangan mo pang mag-aral. Ano bang ibig sabihin nito? Ano ba yung gender nito? Ano ba yung case nito? Meron pang case, mga kapatid, meron pang tinatawag na morphology. Ang tinuro ko lang sa inyo, phonology. No? Phonology. Meron pang morphology. Nagbabago yung word according dun sa kanyang last letter. Nagbabago yung case niya. Ano? So, mag-aral pa tayo. Ang challenge ko sa inyo, mag-aral pa patuloy. Meron naman tayong mga resources. May share ako dun sa link na resources. Mga libro. Magbasa-basa pa tayo. Manood. Alright? Okay mga kapatid? Malinaw po? May tanong ba kayo? Ito yung ating huling lesson. This week ay reporting na natin. I-report ninyo yung assignment nyo. May tanong ba kayo ron? May natutunan ba kayo? Amen po. Amen po. Too much. Yes, Pastor. Too much information na nga eh. Actually, mga kapatid, ito, mahaba pa yung ating pag-aaral kasi alam nyo itong lesson na binigay na ito, na tinuro ko sa inyo, tinuro ko siya sa 2 Bible School na 3 oras lang. Meron pang break yun, ha? Mga pastor yung estudyante. Mga pastor. 3 oras ko siya tinuro, tapos pinag-break ko pa sila ng few minutes, 15 minutes, 15 minutes yata. Pinag-break ko sila kasi hindi nila kayang i-grasp. Ngayon, itong ginawa natin,
pinaiksi ko siya para mag-grasp ninyo, may paliwanag ko ng mas maayos. At saka, sinabayan ko yung inyong natututunan. Salamat, Pastor. Mamaya po, meron po akong debate kasi. Debate? Meron kayong question sa inyong presentation. Ang gagawin natin next week, probably konting review, tapos magpe-present kayo. According dun sa topic, yung pagkakasunod-sunod ng topic, yun yung mauuna. I-present niyo anong gagawin natin. Kung gusto niyo mag-PowerPoint, pwede. Kung gusto niyo walang PowerPoint, i-share niyo lang sa amin yung research niyo. For example, ang inire-research niyo, salvation. Ayan, ito po ang ibig sabihin ng salvation sa Greek, which is sudso. Ito po ang meaning niya. Tapos ito po ang application niya. So, bibigay lang kayo ng paano siya i-apply, paano siya i-interpret patungkol doon sa particular verse. Okay, hindi naman debate yun eh. Makikinig lang kami sa inyo. Kung ang na-discover mo ay leave up, hindi cut off, okay. I will not speak. Hindi ko naman i-debate yun eh. Pwedeng magtanong. Saka hindi mag-preach pass, no? Hindi mag-preach pastor, di ba? I-present nyo lang, i-report nyo lang sa amin yung inyong... Pwede naman, may application eh. Pwede nyo kami i-challenge. Sumanatili, John 15, sumanatili tayo sa Panginoon. Di ba? Pwede naman ganun eh. Halina po ba yung reporting next week? Pastor, meron po bang guide, Pastor? Ay, dun sa how to do your assignment, ipopost natin mamaya. How to do your assignment. Yun. Yun. Ganda yun. Ano pa? May question pa kayo? Nan na po. Medyo controversial yung number 1 na topic. Yan talaga, ang dami nagdidebate. Sige, ilang minutes po ba, Pastor? 10 minutes. 10 minutes. 10 minutes worship po ako, tapos 10 minutes na Tapos may offering pa. May worship pa si Ruel. Okay yun na. Alright. Pastor, pwede magtanong? Pwede magtanong? Tony, sige bro. Hindi, tanong ko lang yung sa e-sword. Mayroon bang pang Mac? May bayad yata. Ang alam ko yung pang Mac may bayad. Pang social kasi yun. Pag Mac daw yung laptop mo, mayaman ka, kaya pinagbabayad ka. May bayad ka lang. Kaya pagka Mac may bayad. Maglagay. Sino po yung nagtanong? Si Donnie. Ako. Ay, bro, mag-install ka na lang ng virtual, virtual machine mo. Parallel store ka na. Sa loob para ng makapaglagay ka ng Windows app sa loob ng Mac. Yung mga techie dyan, ayan. Technique. Virtual lang. Kunyari nandun pero wala naman talaga siya. Okay, may tanong pa kayo? Tapos na tayo mga kapatid sa ating lesson. Baka may tanong kayo, hindi kayo naintindihan. Ipopost ko naman sa grupo yung lesson ngayon para balik-balikan ninyo. Pwede nyo balik-balikan. Review lang kami, Pastor. Rhea, go ahead. Ano yan, Rhea? Ano daw? Mag-review lang kami, Pastor. Okay. I-reviewin lang namin lahat, sir. Okay. Tapos, next meeting, after ng report, exam. Okay, isasend ko yung link sa group. Mag-e-exam kayo between 9 to 10:30 lang. No? 9 to 10:30 lang. Tapos, pagkatapos ng mag-exam, kung sino yung mga nag-exam, magre-reply ako sa inyo ng score ninyo at saka ng certificate ninyo. Okay? Certificate ninyo na tapos paano daw pagbagsak? Pagbagsak? Pag-iisipan natin. Ropor. Repeat. Repeat siguro. The exam. Yung certificate na ibibigay ni Pastor, falling. Falling yung niya. Grave accent ang bibigay ko. Grave accent. Falling. Okay. So, I-repeat na lang po ako, Pastor. Ano daw? Repeater daw, repeater. Hindi, kaya niyo yan. May video naman na na pwede niyong i-review eh. Walang magbubukas ng notes. No? Bahala kayo. Nakikita kayo ni Lord, ha? Okay. Cheaters go to hell. Sir. Bro.
Pastor, yung exam pa paano sa Google Form. kailangan pa okay. Okay. Isi-send ko yung link, i-click nyo, ipipiliin nyo lang yung sagot. No? Yan yung ginagawa kong exam sa mga kapatid eh. Pati sa online Bible School sa Liturgos, nagturo ako sa Liturgos, online din yung kanilang exam na pinagawa ko. Pastor naman sila, siguro naman hindi sila mandadaya. Ayo din mga kapatid. Hindi kayo mandadaya. Okay, malinaw po tayo. So I'm looking forward sa ating reporting next week. Excited ako sa inyong mga na-discover na mga word na kailangan nating i-share, matutunan, no? At i-share sa amin. Okay? So kung wala na mga kapatid kayong tanong, ay tayo ay mag-close. Sino ba pwede mag-pray? Anthony, close tayo sa prayer. Amen. Thank you, Lord. Heavenly Father, we thank you so much, Father, for this natapos naming session, tapos namin pag-aaral sa Koine Greek, O God. Patuloy na bigyan mo po kami, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding. At maisa puso at maisa pamuhay po namin ang bawat salita na ating pong natututunan kay Pastor Jeff. Thank you, Lord, sa buhay niya. Patuloy mo siyang gamitin sa pagpapalaganap ng iyong salita for the furtherance of your kingdom. Maging sa mga kapatiran kong nandito, Panginoon, patuloy, Lord, na ingatan sila. I declare blessing upon blessing in their lives, Panginoon. Gamitin mo sila mightily in your vineyard, O Lord. Use them as an empty vessel. At kayo lang po, Panginoon, ang siyang magpuno sa kanila. Hide them all with the shadow of thy wings. At kayo lang po makita sa kalagitnaan. Lord, we dedicate everything to you, even our life, O God, na kayo po siya maghari. Thank you, Lord. Once again, pinagkakatiwala namin sa iyo lahat-lahat, Panginoon, ng ating mga gagawin at even sa araw na to. Lord, let your name be glorified as we worship you because this is the day as we celebrate your day, O God. Thank you so much. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagtakila. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat po. God bless. God bless. See you next week. Thank you po, Pastor. Thank you. God bless po sa atin.